So ay mga boss, good morning mga boss. Andito tayo ngayon sa ating fish pan. Wala tayo ngayon sa ating farm, sa linang natin sa bundok. So andito tayo ngayon sa ating munting fish farm, no? Manguha tayo ng ulam kasi wala tayong pang ulam. Pasensya na kayo sa damit ko, kahapon pa to, wala pa akong ligo. Mababasa din naman tayo, so iligo tayo mamaya. So ngayon mga boss, kukuha tayo ng isda, bangus. So habang nangunguha tayo, meron tayong topic na pag-uusapan. Alam niyo ba yung pakiramdam mga boss na, 'di ba? Yung word na appreciation o appreciate, ma-appreciate yung gawa mo, 'di ba? Lahat ginagawa natin minsan, 'di ba, sa lahat ng bagay sa pamilya, sa mga asawa natin, although wala pa akong asawa, sa mga jowa natin, kahit wala pa akong jowa, yung appreciation is napaka importante pala nito sa buhay, no? Kasi doon mararamdaman ng isang tao kung na-appreciate mo siya, kung na-appreciate mo yung gawa niya doon sa taong, kung ma-appreciate mo yung gawa mo doon sa pinag-appreciatean mo. Minsan kasi boss, mga boss, hindi natin ma-appreciate minsan yung mga tao na nagbibigay nito sa atin. Kaya nagkakaroon tayo ng minsan pag-aaway sa relasyon, di ba? Pag hindi mo na-appreciate yung partner mo, awayin mo, di ba? Pag sa pamilya, pag hindi mo na-appreciate yung mga ginagawa ng magulang mo sa'yo, di ba, yung pagbibigay ng baon, is parang pinapabayaan ka nila, parang yung pakiramdam mo, di ba? Pero dapat mga bossing, kung ano yung mga bagay na sapat lang na binibigay ng tao, dapat yun lang yung ayun, ma-appreciate natin mga boss. Ayun nga mga boss, so mag-aarya na tayo mga boss para makaulam na tayo. At yun nga mga bossing, no? Mahalaga talaga yung pag-appreciate natin sa isang tao kasi parang ano yun eh. Hindi mo man maibalik yung binigay niya. Ma-appreciate mo lang yung ginawa niya. Masaya na siya doon, mga bossing, no? Masaya na siya kahit hindi mo siya suklian doon sa binigay niya. Ma-appreciate mo lang siya mga boss. Halimbawa sa magulang. Pag na-appreciate mo yung yung mga ginagawa ng magulang natin sa atin, masaya sila. Mawawala yung pagod nila sa trabaho kasi nga na-appreciate mo yung ginagawa ng magulang natin. So yun nga, for example mga bossing, no? Uy, misda. Sayang. So yun nga mga boss, no? Ningal tayo dun sa isang bangus. Maliliit nga boss yung mga bangus dito, kaya nga lang pwede nang iulam. Kasi na-harvest na to eh. Kaya ngayon lang tayo nakapag-vlog. So ngayon lang tayo video din natin nakita yung mga bangus dito na in-harvest ng time ng harvestan. So yun nga mga boss, no? Dapat ma-appreciate talaga natin yung mga gawa ng isang tao na binibigay sa atin yung appreciation. For example, sa relasyon mga boss. Ang daming naghihiwalay sa relasyon kasi nga yung girl o yung boy ay hindi na-appreciate yung gawa ng isang o ni girl. Halimbawa, si boy bumili ng chocolate tsaka flower, bulaklak. Pero hindi na-appreciate ng babae. Ang gusto niya kasi cellphone ang ibigay sa kanya ni boy. Ito nangyari, hindi alam ng girl na
yung bulaklak tsaka yung chocolate na binili, na binili. Ay, isda. Wala na. Yung chocolate tsaka yung flowers pala na binili ni Boy ay galing pala yun sa pagko-construction niya. Hindi man lang na-appreciate ni girl. So, di ba? Imbis na-appreciate mo yung gawa ng isang tao, is nagkukos siya ng negative. So, dapat, i-appreciate na lang natin siguro, no? Para naman, sumaya yung isang tao na ma-appreciate yung ginawa niya. Yun mga boss. Hindi nyo kasi na-appreciate yung gawa ng isang tao eh. Kaya tayo sa huli, tayo pa rin yung nasasaktan. Yung isda, nakawala, lumusot. Wala na. Nawala mga boss yung isda, boss. Lumusot sa butas, lumukso. Ibig sabihin yan, gusto niyang mabuhay. I-appreciate natin yung paglukso niya. Gusto niyang mabuhay eh. Kaya nga lang, butas yun eh. Yan na. At yung mga boss, ang pinaka-last but not the least, ang kailangan natin i-appreciate, na pinaka number one natin at uunahin natin sa buhay natin, ay yung nasa itaas, mga bossing. I-appreciate natin yung gawa niya, yung mga ginawa niya, diba? Dito sa lupa, i-appreciate natin siya kasi lahat ng bagay na ginawa niya ay para sa atin. So, kailangan natin siyang i-appreciate. Hindi man natin maibalik yung mga bagay na mga ginawa niya dito sa lupa o yung lupa mismo, is gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin. Gumawa tayo ng appreciation natin sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at pagsunod sa kanya mga boss. Doon pa lang, kahit hindi man natin mapantayan yung ginawa niya kasi Diyos nga siya, di ba? Sa pag-appreciate pa lang natin o doon sa pagsunod sa kanya is napaka-big yes na nun mga bossing sa itaas. Hindi man natin mapantayan yung mga ginawa niya, i-appreciate natin siya mga boss. Tanggapin natin siya sa buhay natin, mahalin natin siya mga bossing, at higit sa lahat, paglingkuran natin siya. Hindi man yung sobra-sobra, kasi pangit din naman mag-sobra, lahat ng sobra ay nakakasama mga boss. Hindi man natin siya laging naaalala, minsan di ba makasalanan tayo. Hindi man natin siya naaalala, pero at least sinusunod natin siya. So, wag lang tayo mabagot siguro sa buhay mga boss, no? Kasi lahat naman ng bagay binigay niya. Tayo na lang yung kikilos mga boss. At follow for more mga boss. Hindi pa tayo tapos. Charot lang. Nanguhuli pa tayo mga boss. Ang dami na natin huli mga boss. Cut. At yun nga mga boss. Kung hindi ka pa nakapollow, mag-follow ka na. At mag-comment ka na rin kung taga saan ka. Kung umabot ka sa oras na to na pinapanood mo pa rin ako, mag-comment ka sa baba. At magbigay ka na rin ng komento about sa topic natin ngayon. At alam niyo mga bossing, no? Kung mahirap ka man ngayon, at siguro nararamdaman mo na kahit anong ginawa mo na sa buhay mo, parang wala kang pag-usad. Alam mo, huwag mong kaisipin yung bossing. Kasi nga, huwag tayong mag-alala. Tumingin ka lang sa mga paligid mo. Baka kasi andyan lang yung source na para talaga sa'yo. Kasi lahat tayo may kanya-kanya tayong mundo. O may kanya-kanyang binigay ang Diyos para sa atin mga bossing. So baka naman pinipilit mo yung isang bagay na hindi naman talaga para sa'yo. Tulad ko, ang dami ko ng experience sa trabaho pero nauwi pa rin ako dito. Siguro para dito talaga ako mga boss.
Kaya i-accept natin yun. Siguro kailangan ko tong i-develop yung ating farm doon sa bundok at saka ito. Pero yun nga mga boss, nag-start tayo mag-vlog. Makasakali, makasahod tayo. Magkaroon tayo ng pampuhunan para dito. The best. Tulad dito mga boss, maliit yung isda natin pero ang ulam niyan mga bossing. Masarap to sa kinilaw, masarap to sa paksiw, sa prito, lalo ng mga ganito kalaki. Masarap nito mga boss. I-appreciate natin siya. Masarap siya. Ay, kunin natin yung ano, sayang kasi nun. Wala din siya mapupuntahan eh. Wala na talaga. Wala mahanap. Parang ganun din sa buhay mga boss. Pag hindi na natin mahanap yung isang bagay na hindi talaga para sa atin, makawalan na lang natin. Huwag na lang natin pilitin kasi nga masasaktan lang tayo. Masasaktan tayo. Charot. Bulawis to mga boss oh. Lapit ka. Bulawis. Lumalaki to ng sobrang pagkahaba-haba mga boss. Mga ganyan. Halimaw na to sa dagat pag lumaki to. Halimaw na to. Hindi naman halimaw. Kumaga lumalaki talaga to. Para siyang lapu-lapu lumalaki. Ayun mga boss, medyo marami na yung huli natin mga boss. Kapit ka. Ayun. Diba? Ayun nga. Maging siguro dun sa word na appreciation may kasalungat na o may katumbas na loading. May katumbas na anong tawag nun? Wala mo. Kontento. Yun. Maging kontento na lang tayo mga boss, no? Maging kontento na lang tayo sa buhay natin. Kung hindi talaga para sa atin na pagyaman, is hindi talaga sa atin pa, hindi talaga para sa atin yun. Pero kung one day, kung yayaman ka man, is paglingkuran mo ang Diyos. Kasi nga mas marami kang sources makatulong sa kapwa at makapagbigay ng salita ng Diyos para maging maayos ang ating relasyon sa Kanya. So, medyo marami na ang huli natin mga boss. Okay na rin to pang ulam. No? Masarap to sa kinilaw mga boss. Dito kasi wala naman kasi problema sa pangulam dito mga bossing. Kasi meron ditong tapalang, yung pinuso kanina. Meron ditong bagungon. Saka-saka sa Bisaya. At kung ano-ano pa, may alimango dito mga boss. Kung masipag ka lang talaga, nasa paligid na natin yung source na income para sa atin mga boss. So ito kailangan lang talaga itong ma-develop para mas marami siyang produkto. Kailangan natin siya develop. So sana sa kaloob ng Diyos magkaroon tayo ng puhunan. Yun lang hinihintay natin mga bossing, no? Puhunan. Kasi wala tayong ibang puhunan sa ngayon kundi yung pananalig natin sa Kanya sa itaas. So yun na mga boss, medyo marami na ang huli natin. Pero medyo madami kami sa bahay mga boss. At ipapakilala ko sila soon o in the future video. So ngayon, ako lang muna ang ipapakita ko sa video. Pag nagkaroon na ako ng oras sa tamang oras na ipakilala yung mga kapatid ko, magulang ko, papakilala ko sila mga boss. Ito mga boss, oh.
Tara, isa pa. Balik tayo, baka may nahuli na naman. Gat. Yung mga boss, no? Medyo marami na yung huli natin, pero sa maghapon na pang ulam, is kulang. Kailangan pa nating pagsipagan. Pag alam nating kulang, yung mga bagay na meron tayo, hindi naman sa masamang sumubok ulit. So, para mapunan yung pangailangan natin sa buhay. Kung kinakailangan natin magtrabaho sa kabilang bayan o sa ibang bansa, magtrabaho tayo. Shout out sa inyo mga followers natin yan sa ibang bansa, mga OFW na nagsusumikap ng ibang bansa para mabuhay ang pamilya. Saludo ako sa mga OFW. Sobrang sipag ninyo. Ramdam ko yung pagod nyo. Ng ibang bansa kayo para matupad yung pangarap. Although, kontento naman tayo sa buhay natin ng pagiging mahirap. Pero hindi masama ang mangarap. Hindi masama ang mangarap na may gabay ng itaas. Kaya huwag tayong tumigil. Kung mangarap ka man, dapat natin isama yung nasa itaas. Dapat natin siyang salamatan lagi. May mga pangarap tayo sa buhay na kailangan nating abutin. Although, kontento na tayo sa buhay, pero yun kasi yung buhay natin eh. Magkakaroon tayo ng pamilya. Ano na lang kakainin ng pamilya natin kung hindi tayo magsisikap mga boss. Huwag tayong maging tamad mga boss. Kasi nga, andito tayo sa mundo para magsumikap. Buhay ng sarili, buhay ng pamilya, o kung magkapamilya man. At higit sa lahat, paglingkuran pa natin ng mahabang panahon si Lord yung nasa itaas. Lilipat tayo mga boss. Lipat tayo ng ibang dako para mas marami tayong mahuli. So yung mga boss, no? Doon tayo, galing. So andito na tayo sa kabila. Pangalawang area na natin mga boss. Sana marami ulit ang makuha natin, mahuli natin mga boss. So alam nyo mga boss, no? Araw ng linggo ngayon. Hindi na ako nakapagsimba. Ay ko. Yun. Hindi na ako nakapagsimba. At kahit pa paano, sa pamamagitan ng social media. Uy. Nyog. Sa pamamagitan ng social media is nakapag-share pa rin tayo ng magandang balita about sa Diyos. Although yung mga pinopost ko minsan is about sa pag-ibig. Para naman pampawala ng pampagood vibes, pampawala ng pagod ng mga OFW natin dyan sa ibang bansa. Yung mga followers natin, bibigay tayo ng aliw para mawala ang mga pagod nyo. Mga boss! Ito mga boss, no? Uy! Ulawis na naman. Lapit ka gang, yung balde. Ulawis na naman mga boss, oh. Maliliit man sila. Uy! Ay, sayang. Huwag ka naman mawala. Mga boss, tilap niya walang tumatay mga boss. Maliit siya pero is na rin. Ayun mga boss, yung tatay ko mga bossing. Ang totoong pogi. Ay ka pa. Gilaw ka.
Mayayain yung tatay ko mga bossing, no? So, yung nga mga boss, dito ka gang. Oo nga, dito ka. Siguro mga bossing no, nagtataka kayo. Sobrang napapaisip kayo na parang sobrang bait ko. Hindi ako mabait mga boss, isa din akong makasalanan tao. Although, hindi rin naman ako masama, hindi rin ako mabait. Pero, ang mga pag ang mga kapagsabi kasi niyan, is yung nasa itaas. Siya lagi yung magde-decide kung ano talaga tayo. Kasi di ba minsan, may mga tao na naghuhusga sa atin na hindi daw tayo mabait, kesyo masamang tao tayo. Pero hindi nila tayo mahusgahan kasi ang mas nakakilala sa atin is yung nasa itaas. Laging siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay dito sa mundo, mga boss. Medyo mahaba na yung video natin mga boss, no? Medyo mahaba na yung sharing natin. Ayos lang. Ganun talaga. Kailangan nating magtiyaga. So yun mga boss, no? Kung nakaabot ka pa rin dito sa mismong oras na nanonood ka pa rin, mag-comment ka down below. Down below kung taga saan ka. Para malaman natin kung saan umabot yung video natin mga boss. Yun nga mga boss, no? Uy. So, mabagal yung paglambat natin kasi marami tayong sinishare. Oh, ayos lang yun mga boss. At salamat sa inyo mga bossing, no? Sa inyong walang sawang pagsuporta. Uy, laki nun, no? Kaya yun. Yun talaga mga boss. Meron tayo mga unexpected sa buhay natin. Mga bagay din tayo na talagang parang hindi mo siya tatanggapin. Yung pagsubok sa buhay mga boss. Pero tanggapin natin yun. Kasi dahil sa pagsubok na yan, doon natin mas nakikilala ang Panginoon natin sa ilas. Ang walang hanggang nagbibigay buhay sa ating mga tao dito sa lupa. Kapoy na kayo ko mga boss! Cut! Ito lahat mga boss, ang huli natin. Huling area natin. Medyo marami na rin. Malaking tulong na to. Kaysa bumili ka sa talipapa, mga 200 ang kilo, 250, ito sariwa pa. Salamat Lord. Salamat, follow for more.